Hello Global Family, maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. Welcome sa second and last installment of our series, Beating Bitterness. And today, I am going to talk to you about on this subject, freedom is available and the key is forgiveness. Freedom is available and the key is forgiveness. Last week, dinefine po natin ang ibig sabihin ng bitterness. Ang sabi ho natin last Sunday, bitterness is a result of not forgiving someone. If we refuse to forgive, yung galit na ating nararanasan ay lumalaki at yung sakit na ating nararanasan ay lumalalim. Bitterness is prolonged anger. Ito po yung galit na pinatagal, you refuse to forgive, galit na ipinagpabukas na umabot ng 1 buwan, umabot ng taon, madalas pa nga yung iba umaabot ng dekada. At kung bitterness ang magiging driving force na iyong buhay, you will live a miserable life. Let me repeat. If ang driving force ng ating buhay ay bitterness, you will live a miserable life. Magiging miserable ang ating buhay kapag ang ating bitterness ay nakakaapekto sa ating desisyon, nakakaapekto kung saan ka pupunta, nakakaapekto kung sino-sino yung mga taong kakaibiganin mo, sino-sino yung mga taong aawayin mo. Because bitterness affects every area of our life. And bitterness infects every area of our life. Nahahawa mo, hindi lang ang puso mo, nilalason mo, hindi lang ang puso mo, minsan pati mga kaibigan mo, galit na din dun sa taong galit ka. Kasi araw-araw mong ikinukwento sa kanila kung gaano katindi ang iyong pinagdaanan sa kamay ng mga taong ito. Huwag kang lalapit sa lalaking yan. Pare-pareho lang sila. Huwag kang lalapit sa babaeng yan. Grabe ang ginawa niya sa aking buhay. Kaya yung minsan yung kaibigan mo, wala naman siyang kamalay-malay, hindi nga niya kilala yung tao na yun. Alam mo, pag nakita ko yan, buti na lang, hindi ko nakita, nandito ako sa Canada, hindi ko makita, pero pag uwi ko dyan sa Pilipinas, papadakip ko yan. Okay? Hindi mo pa siya nakikita, you don't know that person, but because of the stories that you've heard, ang nangyayari is that you are also poisoning the heart of these people na nakikinig sa iyong sariling istorya. Sabi nga nung binasa natin last Sunday, ang bitterness ay parang nagpo-produce ng root. And usually, ang bitterness take root from an old hurt. Yung mga dating sugat, yung mga dating sakit, doon, yung mga sakit na hindi na iproseso, yun ang pinagkakapitan ng mga bitterness o ng mga puot sa ating buhay. Nagsimula sa tampo, naging galit, naging resentment, naging bitterness. Kaya nga, wag na wag po ninyong hahayaan na malumpo kayo ng tampo. We don't allow, amen, na ang tampo ay lumumpo sa atin para yung mga pagtawag ng Panginoon sa ating buhay ay hindi po natin malakaran. Pero just to establish this reality, para lang mas malinaw sa lahat, hindi naman masamang magalit. Anger is not always wrong. Pero kapag ang anger ay mishandled, mismanaged, at misused, doon nagkakaroon ng problema. Hindi masamang magalit, pero yung response mo sa galit ang magdidetermine kung ang galit na ito ay kasalanan ba o hindi. Kung ang galit na ito ay helpful ba o hurtful. Because even our God gets angry. Ang Diyos natin ay nagagalit sa unrighteousness. Ang Diyos natin ay nagagalit sa injustice. When you refuse to forgive, again, the anger will grow and the pain will grow. Bitterness is a result of something na galit na iyong naranasan, at dahil galit na galit ka, at dahil pait na pait ka, hindi ka makapaghintay na makapaghiganti. At hanggat hindi ka nakakapaghiganti, hindi mawawala yung galit na nasa puso mo. Anong sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 7, verse 8 to 9? Ang sabi ng scripture, patience is better than pride. That in itself could preach. Amen?
na yung 60 seconds na pasensya could give you years of peace. Yung pinagpasensyahan mo yung kumat sa'yo sa expressway, yung pinagpasensyahan mo yung mga driver na hindi marunong mag-drive, yung mga mababagal na driver na minsan na inubos mo lahat ng energy mo, nagalit ka, no? Nilabas mo siya, no? Nakipagsuntukan ka, nabidyohan ka, naging viral ka sa YouTube, and now it's bothering your peace. At sinasabi mo, kung nagpasensya lang ako ng 1 more minute, maaring hindi ako nanakawan ng peace. Ang sabi ng scripture, patience is better than pride, so don't be eager in your heart to be angry. Sa Stephen Prado's dictionary, huwag kang masyadong maging atat na magalit. May mga tao kasing parang atat na atat magalit. Amen? Wala, tinignan pa lang. Anong tinitingin-tingin mo? Tinignan pa lang yan, ha? Amen? May nakikitang tumatawa sa kanan. Bakit nyo ako pinagtatawanan? Hindi po lahat ng bagay patungkol sa'yo. Amen? Ano sinasabi ng Ecclesiastes sa atin, huwag kayong masyadong maging atat sa pagkagalit, for anger dwells in the heart of fools. In essence, ang sinasabi ng writer ng Ecclesiastes, kamangmangan kung hinahayaan mo na yung galit ay manatili sa iyong puso. Nilalason ka na, pinapakain mo pa. Nilalason ka na, pinapalaki mo pa. Yung pain na nasa iyong puso, hindi mo prenoseso, at yung unprocessed pain nag-lead sa bitterness. And now that bitterness is poisoning your heart. It is destroying relationships in your life. It chokes your joy, it chokes your peace, naging cancer sa iyong kaluluwa. At ang bitterness is an emotional suicide. Ang problema, gusto nating tanggalin, gusto nating talunin ang bitterness, but to be fair and honest with you, hindi lahat tayo alam kung paano natin ipoproseso yung mga pain na ating nararanasan. Hindi naman tayo umaten ng seminar para malaman natin kung paano natin i-deal ang mga sitwasyon, kung paano mabobroken heart tayo, ibibetray tayo, o pagsasamantalahan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya dahil hindi natin alam ang gagawin, minsan nagre-resort tayo sa permanent solution sa isang temporary problem. May problema ka sa bahay mo kasi maraming daga at ipis, so sinunog mo na lang yung bahay mo. Alam niyo ibig sabihin? Amen? Pwede mo namang i-address yung issue na patayin yung ipis at daga, pero dahil hindi mo alam kung paano, sinunog mo na lang yung bahay mo para sure. That because you don't know how to let go of that bitterness, sinira mo na lang yung friendship. You burn bridges. Amen? Di baling hindi naman kami magkita forever, hindi ko na siya patayin. Hindi ko alam kung paano eh. And that's the thing, mga kapatid, that many Christians don't know how to process the pain that they felt. Pero ang biblical and theological approach na sinasabi ng Panginoon, hindi niya sinasabing get rid of your friends. Hindi niya sinasabing get rid of your relationships. Ang sabi ng Ephesians 4, get rid of your bitterness. Ephesians 4. Ang sabi dito, get rid of your bitterness, get rid of your rage, get rid of your anger, brawling, slander, along with every form of malice. Everybody read this with me. Verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Everybody say, get rid. Balikan natin yung verse 31. Get rid of this bitterness. Anong ibig sabihin ng get rid? Evict this bitterness. Because this bitterness, yung puot sa iyong puso, is destroying your relationship, destroying your life, and defiling your heart. Winawasak, pinuputikan, dinudumihan ng iyong buhay. And this is very interesting to me kasi ang Ephesians was written to believers like you and me. Listen, sinulat sa Christians. Ibig sabihin, you can be a Christian and be bitter. Kaya nga mga bitter, wag mong papahawakin ng Twitter. Ang sabi ng Apostle Paul, get rid of this bitterness. Evict this bitterness in your heart. In essence, sinasabi ni Apostle Paul, learn to forgive. Hindi ko alam, pastor, kung paano. Learn to forgive. Ano sabi natin last Sunday? Di ba? Make allowances. Ang sabi ng Apostle Paul, make allowance for each other's fault. Hindi pa sila nagkakasala, nagkikreate ka na ng allowance for forgiveness. Kaya nga before. Ang forgiveness hindi ginagawa, madalas tayo ang forgiveness ginagawa natin after the offense. Pero ang tinuturo ng Scripture, before the offense, before the hurt, before the pain,
you are already prepared to forgive. Ready ka na to let go. Na-anticipate mo na ang offense because you acknowledge and realize na hindi perpekto ang mga tao. People will let you down. People will hurt you. People will do something that will hurt your feeling. People is going to do something that will offend and hurt you. So every one of us needs to learn how to forgive. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, lagay nyo rin sa chat, learn to forgive. Ibig sabihin, natututunan. And when we start to forgive, it means that we cease that resentment. We stop that bitterness. Why is it important? Why is it important? Why is it important to the point na gumawa pa tayo ng series about this? Because I believe with all my heart that bitterness will affect your relationship with the Lord. And that's scary. Ang bitterness hindi lang nakaka-apekto sa puso mo, pati ang relasyon mo sa Panginoon ay naaapektuhan nito. It's easy for me to say, forgive. But how can you forgive what you cannot forget? Because to be fair and honest with you, may mga ginawa ang ibang tao sa atin na kahit anong pilit nating kalimutan, we will never forget that. Lalo kung may iniwang scar, lalo kung may iniwang consequences, na hanggang ngayon pinagbabayaran mo pa rin. Posibleng business partner na nilamangan ka, posibleng kamag-anak mo na minolestya ka. You want to forgive, but you cannot forget. That's why I've never advised forgive and forget. What can I advise to you is forgive. You may not be able to forget it, but the next time you remember it without pain. Meron po akong peklat dito, may peklat din kayo. Magturuan tayo ng peklat. Right? Pag tinitingnan nyo yung peklat nyo, naaalala nyo pa po ba kung bakit yan nasugat? Yes. Naaalala nyo kung nasaan kayo nung nasugat yan? Yes. Naaalala nyo kung sino-sino yung mga taong nandun nung nasugat yan? Yes. Alam nyo rin kung gaano kasakit? Yes. Pero pag hinawakan mo, masakit pa ba? Di na. Andyan siya, hindi mo siya nakakalimutan, pero kahit i-touch mo siya, you're not hurt anymore. Bakit? It's healed. Amen? So I'm not saying tanggalin natin ang peklat. I'm just God is trying to teach us something na every time we remember that hurt, we are now changing the way we remember it. Katulad ni Joseph, pinagsamantalahan siya, sinaktan siya ng kanyang sariling kapatid. Pero after everything that had happened in his life, ang sabi niya sa Genesis 50 verse 20, you intended it to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Naalala niya pa rin, pero para kay Joseph, ginawa niyo yan para saktan ako. What you did to me is wrong, but it made me strong. Ginawa niyo yan para saktan ako, ginawa niyo yan para ako'y saktan at pahirapan, but God used it for good. God used it for good. Ano nangyari? Masakit, pero nilagyan ni Joseph ng purpose yung sakit. Yung sakit kasi mananatiling masakit kapag hindi mo nilagyan ng purpose. Masakit na nag-break kayo nung unang girlfriend mo. O masaya ka pa? Masakit na nag-break kayo na nung unang karelasyon mo, pero now that you are married to a responsible, young, flawless, pogi. Amen. Mahal na mahal ka. Every day is Valentine's Day. Praise the Lord. Now you started to realize, masakit yung nangyari sa akin, pero kaya sinara ng Lord yung pintuan na yon para magkakilala tayo, my dear. Ano nangyari? Masakit yung nakaraan, pero nilagyan mo ng purpose yung nakaraan, at nung nagkaroon siya ng purpose, it's not hurting anymore. Now, the big question is this. How can Joseph said this very profound statement that you did it to harm me, but God intended it for good? Because in order for us to understand and not belittle what this statement really means, is we have to understand who Joseph was. Si Joseph ay pang-11 sa mga magkakapatid. Masipag kasi yung tatay nila, okay? Pang-11 siya sa mga magkakapatid, pero
12 silang mga magkakapatid, pero si Joseph ang pinaka-favorite ng kanyang tatay na si Jacob. Si Joseph, apo yan ni Abraham. Okay? So si Abraham pinanganak si Isaac pinanganak si Jacob pinanganak si Joseph. Okay? So itong si Joseph ngayon, pang-11 sa magkakapatid, pero sa dami ng magkakapatid, itong si Joseph ay favorite ng kanyang tatay kasi nung ipinanganak si Joseph, matanda na ang kanyang tatay na si Jacob. Sobrang favorite ng tatay niya, itong si Joseph, to the point, pakita ko nga yung picture para makita niyo yung itsura ni Joseph. So sobrang favorite ng tatay niya si Joseph, binigyan niya ng coat of many colors. Ang dami magkakapatid, pero si Joseph lang ang may coat. Parang 5 yung anak mo, pero isa lang may Jollibee. Alam niyo ba kung anong gulo ang hinahanap niyo kapag nangyari yon? I mean, if you think about it, 12 magkakapatid, pero si Joseph lang ang binigyan ng coat. Although in this illustration, talagang colorful siya, parang rainbow siya. Pero kung uugatin mo ang Hebrew word ng colored coat, it's not actually colorful. But instead, yung coat niya ay mahabang coat na hanggang ankle. Na yung coat na ito, kapag suot-suot mo, halimbawa, ikaw ay may suot ng coat na ganong kahaba, ibig sabihin lang yan, yung tao na yan hindi dapat nagtatrabaho. Interesting. Kumbaga, para kang master. Imagine niyo ha, di ba sa ating kultura, pag bunso, inuutusan. Yung inutos sa panganay, iutos sa pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. Kaya yung utos ni nanay, 1 oras na hindi pa nasunod, kakapasa. Pero, imagine niyo sa magkakapatid, lagyan ka ng coat, ibig sabihin in essence, sinasabi ng tatay mo, wag niyong uutusan to, ha? Favorite ko to. Now, it creates bitterness and competition between the siblings. Bakit kung sino yung bunso, siya yung parang favorite. Now, if you look at the wider context of it, makikita ninyo na hindi ito aksidente sapagkat yung mga nanay ng mga anak ni Jacob, 2 kasi nanay niyan si Leah at si Rachel. Kung alam niyo yung story ni Leah and Rachel, wala pa silang anak, nagkukumpit na sila Nagkukumpit sila kung sino may pinakamaraming anak. They are competing to produce baby. As a result, 12. Alright? They are competing and the competition of the mother is now being passed on as a competition to the siblings. So ngayon nagkukumpit sila, they started a competition, sino ang pinaka-favorite? And it creates anger, jealousy, envy, and bitterness in the heart of the brothers. Lahat ng 11 brothers ay galit sa kanya. And to make matters worse, itong si Joseph ay nagkaroon ng panaginip. At sa kanyang panaginip, ang sabi ng scripture, na naginip itong si Joseph na silang lahat ay nasa bukid, at sila'y lahat ay nag-aani, at base sa panaginip ni Joseph, yung mga ani na palay ni Joseph, amen, ay niyuyukuran ng mga ani ng kanyang kapatid. So parang kahit yung panganay, yung ani niya nagbabow down, symbolic. Na parang sinabing lahat kayo balang araw magbabow down sa akin. Imagine niyo, galit ka na nga, sasabihin ka pa na, Kuya, may napanaginipan ako. Ano yun? Alam mo, balang araw magbabow down kayong lahat sa akin. Di ba lalong nag-create ng anger and bitterness? Wala silang problema sa panaginip ni Joseph. May problema sila sa lugar nila sa panaginip ni Joseph. Because sometimes we don't mind na maging successful ang katabi natin hanggat yung success niya, hindi nalalagpasan yung success mo. Amen? Di ba nung nag-post siya na, nakabili siya kunwari ng kotse, kinongratulate mo pa siya. Kasi ikaw, 2 kotse mo Right? So wala kang problema na sila ay maging successful, basta wag ka lang magiging mas mayaman sa akin. Basta wag ka lang mas Do you know what I mean? Amen? They have a problem with their place. So sometimes may intindihan mo that people will get jealous and envy at you. It's not about your success. Because some people don't mind your success as long as hindi mo nalalagpasan yung kanilang hindi mo nalalampasan yung kanilang success. Pero minsan yung success mo, yung pinopost mo sa Facebook ay nagiging trigger sa ibang tao. It triggers their envy, it triggers their jealousy. Kaibigan kanila, pero threat ka sa kanila. Pamilya kanila, pero threat ka sa kanila. It seems to them, sa mga kapatid, nagyayabang tong si Joseph Pangalawa ka sa bunso. Kung sino man ang magmamana ng ari-arian ni Papa, mayaman kasi. Yung panganay lahat yun.
wala kang makukuha. At kung meron man, very less. Tingnan nyo to ha, kinommunicate lang naman ni Joseph yung kanyang panaginip. Pero iba ang pagkakaintindi ng kanyang mga kapatid. Kasi kung babasahin nyo yung buong istorya, merong part ng scripture, I wish we have time, may part ng scripture na sinasabi that because of this bitterness ng mga kapatid kay Joseph, they are now having a trouble listening to him. Lahat ng sinasabi ni Joseph, hindi na nila mapapakinggan kasi feeling nila ang yabang eh. Feeling nila parang nagmamalaki. Kaya nung sinabi ni Joseph, balang araw magbabow down kayo sa amin, ang labas kay Joseph, mayabang ito. Mayabang. Ang labas sa mga kapatid, nagyayabang tong taong ito. Kinommunicate niya lang, pero iba yung kanilang naging comprehension because they don't pay attention. Communication is impossible, comprehension is impossible when your friend is not paying attention to you. Mahihirapan talagang intindihan kung hindi sila nakikinig sa iyo. At dahil hindi na sila nakikinig, at dahil wala na silang pakialam, ano man ang i-post mo dyan, ano man ang sabihin mo mga panaginip, so to speak, galit kami sa iyo. And because they harbor that bitterness, yung bitterness lumaki. Yung bitterness tumindi, yung bitterness at yung pain, it grows. At ang nakaka-surprise at ang nakakatakot sa bitterness, bitterness is not always obvious. Minsan may mga bitter, hindi mo halatang bitter sa'yo. Pero unti-unting nagtitake root. Unti-unting nag-uugat. Amen? Kaya minsan yung mga taong bitter nagse-self-destruct, pero hindi obvious. They are experiencing pain. They are hurt. Nasasaktan sila, pero they keep on smiling because they have to. They need to come to church because they have to. But in reality, kapag sila na lang, nagsi-self-destruct sila, they are trying to ruin their future and ruin their lives. Because for them, wala na akong future because of the mess, because of the pain that this person did to me. Ang taong bitter, wala na siyang makitang maganda sa future kasi lagi niyang tinitignan yung nakaraan. At yung sakit na ibinigay sa kanya ng taong ito, we have to hurt it, mga kapatid. Hallelujah. At maaaring yung hurt na nararanasan mo is a result of an abusive parent. Maaaring yung hurt na nararanasan mo ay dahil sa business partner na nilamangan ka, niloko ka, kinuwanan ka ng milyong-milyong salapi, binitray ka, sinaktan ka. O maaaring yung hurt na yan na nararanasan mo ay galing sa simbahan na iniisip mong supposedly magmamahal sa'yo, pero sinaktan ka nila. O posibleng ang hurt na yan ay galing sa asawa mo na nangako kayong till death do us part, pero hindi pa kayo patay, hiwalay na kayo. And now that's painful. You are losing hope because someone betrayed you in the past. Somebody molested you, abused you, and hurt you. Kapag nasa party sila, wala ka doon. Hindi mo sinasagot ang kanilang tawag, hindi mo sinasagot ang kanilang chat, hina-half-seen mo lang yung kanilang chat. Half-seen. Alam niyo yung half-seen. Nakita mo pero kunwari hindi. And now you are angry, and now you are mad. Now let me just clarify this before we continue. Hindi natin minamaliit ang lahat ng pain na nararanasan natin. Amen? There are real situations na ikaw talaga ang tama. Pero posible rin na nagiging too sensitive ka lang. Because meron na kagad underlying bitterness na hindi na iproseso. Kaya minsan tinignan ka lang, galit ka na. Hindi ka lang nakindatan, galit ka na. Hindi kayo naghiwalay dahil hindi siya naghuhugas ng plato. Merong mas malalim na dahilan. May mga unprocessed pain. Because sometimes, hindi naman talaga yung experience ang masakit. Yung interpretation mo ng experience ang sumakit sa'yo. Hindi naman sinasaktan ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Yung interpretation nila, yung comprehension nila sa sinabi ni Joseph ang nakapagsakit sa kanilang damdamin. At dahil tumindi ang kanilang galit, one time, nag-usap-usap ang mga magkakapatid na kanilang patayin ang kanilang kapatid. Now, yung bitterness nagre-result na sa murder. Amen? Sabi nila, patayin natin ang kapatid natin si Joseph. Nung nasa field sila ngayon, I have the picture with here, sinubukan nilang itapon sa balon itong si Joseph. Pero dahil si Ruben, yung pinakapanganay, mahal na mahal niya rin si Joseph. Hindi niya gustong lumabag sa utos ng Panginoon. Sabi niya na lang, itapon na lang natin sa balon with thinking na babalikan ko si Joseph, i-rescue ko. Pero dahil may dumaan na Ismailites, mga Ismailita, ang ginawa na lang ng mga magkakapatid, sige, kuhanin niyo uli, ibenta na lang natin. So, ibinenta ngayon si Joseph sa mga Ismailita at yung mga Ismailita naman, ibinenta siya sa Egypt. So, from Israel, napunta siya ng Egypt at doon sa Egypt, mga kapatid, he worked as a slave.
Trabaho siya, no? Doon sa Egypt na ito. And then, nung si Joseph ay nandun na sa palace ng Egypt, from pit to palace, nagustuhan siya ngayon ng asawa ng Potiphar, yung asawa ng presidente ng Egypt. At dahil nagustuhan siya, araw-araw siyang siniseduce. Have sex with me. Araw-araw siyang siniseduce. Ito naman si Joseph, because of his faith, araw-araw niya rin tinatanggihan ng tukso. Until dumating yung pagkakataon na kahit tumanggi siya, free-name up siya ng asawa ng presidente at pinalabas ng asawa ng presidente, ni-rape ako ni Joseph. At dahil sa wrong accusation, si Joseph ngayon ay nakulong. At napunta siya ngayon sa loob ng kulungan at meron siyang naging prison mate na dalawa. Okay? And one day, na naginip itong dalawang ito, at sa kanilang panaginip, surprisingly, itong si Joseph, kaya ang tawag natin Joseph the Dreamer, ininterpret niya yung panaginip. Ang sabi niya, isa sa inyo makakalaya, isa sa inyo papatayin. What a news. So yun na nga nangyari, after 3 days, yung isa namatay. And then after 3 days, yung isa pinalaya, ni-restore sa palasyo. Ang sabi ni Joseph, pagdating mo dun sa palasyo, wag mo ko kakalimutan ha. Huwag mo kakalimutan ha. Okay, wag kang problema. Ako bahala sa'yo, bibida kita doon. Pagdating sa palasyo, nakalimutan siya. Kasi may mga tao mangangako sa yung hindi ka kakalimutan. Pero hindi pa nakakaalis, kinalimutan ka na nila. Wow, man! Shout out sa lahat ng mga taong ganyan. Amen? Pagdating sa palasyo, after 2 years na naghinip itong presidente nito, no one can explain, and then pinatawag nila si Joseph. Na-interpret ni Joseph na magkakaroon ng 7 years of success, and after 7 years of success, magkakaroon ng 7 years of famine. 7 taong tagutom. So all of a sudden, because of his interpretation of the dream, ni-restore ng Panginoon si Joseph sa palasyo, siya yung naging vice president ng Egypt. Nag-shine si Joseph. Ano nyo na-realize ko mga kapatid? Heartbreak is inevitable, but shine anyway. Everybody say, shine anyway. Shine anyway. Kahit na sinaktan ka, shine anyway. Kahit na may ginawa sila sa iyong masama, shine anyway. At dumating na nga ang tagpo, ginamit si Joseph para mag-ipon ng mag-imbak ng mga pagkain. And then after 7 years, nagkaroon ng matinding tagutom. At yung Israel nakaranas ng tagutom, yung mga kapatid ni Joseph nakaranas ng tagutom, wala silang mapuntahan kundi sa Egypt. So pumunta ang mga kapatid ni Joseph, wala silang kamalay-malay, buhay si Joseph. Ang ganda ng story na to, no? Maganda pa sa Batang Quiapo. Ito yung Batang Balon. Okay. Amen? Pumunta sila sa Egypt, hindi nila nakilala si Joseph. Pero si Joseph, nakilala sila. Siguro dahil sa eyeliner. Egypt, di ba, nakaganon na yung mga mata niyan eh. Hindi nila siguro nakilala si Joseph, pero na-recognize sila ni Joseph. To cut the long story short, hindi na mapigil ni Joseph. Because for Joseph, it's over already. Amen? Pwedeng gantihan ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Correct? Pwede siyang gumante because of his power and authority. Correct? Pero hindi niya ginawa. In fact, pinakain niya yung mga taong gustong pumatay sa kanya. Pinatira niya sa Goshen yung mga taong gustong pumatay sa kanya. Why? Because he found forgiveness in his heart. Na nung hindi niya na makontrol ng kanyang sarili, verse 45, Joseph could no longer control himself before his attendants. And he cried out, "Have anyone leave my presence?" Alis kayong lahat. Wala na naiwan kundi si Joseph at ang kanyang mga kapatid. So there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. And he wept bitterly, so loud that the Egyptians heard him. And Pharaoh's household heard him. Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Hindi niyo ba ako na-recognize? Kamusta ang aking tatay? Buhay pa ba si Papa?" But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Sino bang hindi matatakot kapag nakita mo yung alam mong patay nandyan sa harapan mo? They were terrified. Sabi ni Joseph, "Hey guys, it's okay. I know you did it to harm me. But now I'm in the palace, vice president. Asan na kayo? Kamusta si Papa? Dalhin nyo rito." Amen? Tapos na ang nakaraan. Look at this.
Si Joseph have every right and every reason to get angry and to remain bitter, patayin at magiganti sa kanyang mga kapatid, and yet he chose to forgive. Yung mga kapatid niya, yung bitterness nag-result para patayin nila yung kanilang kapatid at saktan. Pero kay Joseph, yung bitterness, hindi niya hinayaang manatili sa kanyang puso. He learned to forgive, and what happened? Everybody benefited from it. Everybody benefited from it. And I understand, mas masakit kapag kamag-anak mo. Mas masakit kapag kaibigan mo. Amen? Pero tatandaan nyo lang ito mga kapatid, kung si Jesus nga may Judas, what made you think na walang magiging Judas sa buhay mo? Amen? People is going to hurt you. Alam nyo, buti pa nga yung mga kaibigan mo, kapag kinokorek ka, at least nakaharap sila. Pasalamatan mo yung mga taong kinokorek ka kapag nakaharap ka. Yung sasabihin kang ito ang tama, gawin mo to, parang may mali sa'yo dito, huwag kang ma-offend kapag kinokorek ka, at least kinokorek ka na nakaharap ka. Magalit ka doon sa mga taong kinokorek ka sa mga kaibigan mo habang nakatalikod ka. Hindi lahat ng humahalik sa'yo kaibigan. Kilala niyo si Judas? Di ba si Judas, ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Yesus sa 30 silver coins. Amen? At nung hindi ma-recognize ng mga soldier, ang ginawa ni Judas, okay, kung sino hahalikan ko, yun si Jesus. Okay? Rabbi, kamusta ka na? Pastor, kamusta? Mwah! Mwah! Hinalikan pero sinaksak. Hinalikan si Jesus pero binitray. Hinalikan pero ipinagkanulo. Kapatid pero gustong patayin. Kapatid pero ibinenta. Kapatid pero pinagtangkaan ang kanyang buhay. Unfortunately, many of us are experiencing the same thing. Wala itong pinagkaiba kay Absalom. Kung kilala niyo si Absalom, mga kapatid, si Absalom po ay pangatlong kapatid ni David. Okay lang sa inyo, mag-storytelling lang tayo ng konti. Tragic ang story ni Absalom sapagkat yung pagkakapatay kay Absalom, medyo nakakatawa for me at least. Parang deserved din in a way. No, kung kilala niyo si Absalom, as I've said, pangatlong kapatid siya ni David, pangatlong anak ni David rather. Itong si David, merong half-brother, ang pangalan ni si Amnon, at itong half-brother niya ay nagkaroon ng gusto sa kanyang kapatid na si Tamar. So dahil type na type ni Amnon, yung half-brother niya lang to, no? Kapatid niya sa tatay, pero hindi niya kapatid sa nanay. Nung si Amnon na half-brother niya, nagkagusto sa kapatid niyang si Tamar, are you following? Si Absalom may kapatid si Tamar. Yung half-brother niya, type yung kapatid niya. At dahil sa sobrang in love ni Amnon, yung half-brother niya kay Tamar, ni-rape niya si Tamar. Galit na galit si Absalom. Paano niya nagawa to sa kapatid ko? Gusto niya maghiganti, pero he kept silent. Believing na yung tatay nilang si David ang gagawa ng paraan at ng kaparusahan. After all, pare-pareho kaming anak mo. Yung isang anak mo, ni-rape yung isang anak mo. What are you going to do with that? So in-expect niya si David ang maghihiganti at magbibigay ng justice para kay Amnon, na kanyang half-brother. Pero David did not do anything. Galit si David, pero wala siyang ginawa. Ang sabi ng 2 Samuel, let's go to this verse mga kapatid. In 2 Samuel chapter 13, verse 21. Ang sabi dito sa scripture, when King David heard what happened, he was very angry. So kahit yung tatay galit. Amen? So hindi natin i-discredit na hindi nagalit si David. Nagalit siya, pero wala siyang ginawa. Hindi niya pinagtanggol yung kanyang anak na babae na si Tamar. At dahil walang ginawa yung tatay niyang si David, ang sabi ni Absalom, hindi ito pwede. Nanahimik siya after 2 years, pero after 2 years, sabi niya, hindi, sapat na. 2 years na ako nag-intay ng justice, wala pa rin. Ako na ang gaganti. So ang ginawa ni Absalom, nag-gather siya ng kanyang sariling soldier, sa kanyang sariling army, pinapatay niya yung kanyang half-brother because of that bitterness. Bitterness na na-harbor for 2 years. At kung ikaw nandun sa story at pinatay niya yung half-brother niya, pwedeng sabihin mo, deserve. Di ba? Deserve niya yan. Ni-rape niya yung kanyang kapatid. How dare he? Amen? But my point is this, because of that bitterness na naramdaman ni Absalom, hindi siya makapag-antay na yung hustisya ay makamtan. He put the justice in his own hands. Pinatay niya yung kanyang sariling half-brother. Naiyak din si David, kasi anak niya yun eh. Until such time na kahit namatay na yung kanyang half-brother, hindi niya mapatawad yung tatay niya na si David.
Hindi niya matanggap na walang ginawa yung tatay niya para parusahan yung kanyang kapatid. So ginawa ni Absalom, nagrebelde siya. Amen. Nagtayo siya ng kanyang sariling army. He rebelled against his own dad at nagkakalat siya ngayon ng chismis sa buong nation of Israel, hindi legit ang pagiging hari ni King David. Ako ang tunay na hari. So si Absalom ngayon naging self-proclaimed king. Kinineclare niya ang kanyang sarili, ako ang tunay na hari, sumama kayo sa akin. Amen. To cut the long story short, tumindi yung galit na ito. Si David, sinusubukan siyang suyuin. Huwag ka na magalit, anak. Pero si Absalom, galit na galit siya sa tatay niya. Nagrebelde siya. Inundermine niya yung authority ng tatay niya. Hindi niya sinunod ang tatay niya. Nagtayo siya ng sariling army niya. Pinakalat niya sa buong mundo na siya ang hari at tunay, legit na hari ng Israel. Until such time na hindi na makontrol ang paglago ng army ni Absalom, sabi ni David, enough is enough. Nagkaroon ng paglalaban yung army ni David at army ni Absalom. Magtatay. Magpapatayan. Anong ugat? Bitterness. Pero sabi ni David sa kanyang mga soldier, patayin niyo lahat ng army, pero wag niyong gagalawin yung anak ko. Father's love, nandun pa din. To cut the long story short, that day, 20,000 soldiers were dead. Si Absalom, nakatakas. Pero kung di nyo kilala si Absalom, sabi ng scripture, si Absalom ang pinaka-pogi sa buong Israel. Kapag sinabihan ka ng Bible na pogi, totoo yun. Right? Amen? Ang description ng scripture, si Absalom flawless. Si Absalom walang kapintasan. At yung buhok ni Absalom, glorious. Ganda. Head and shoulders. Rejoice. Amen? Na pinapahaba ni Absalom yung kanyang buhok. Ang sabi ng description ng Bible, umaabot ng 5 pounds yung bigat ng kanyang buhok. Once a year niya ginugupit, pero bilis umaba ng kanyang buhok. Kasi nga, napakagwapo niya eh. Parang si, Aquaman eh. Di ba? Grabe, ganda. Pero alam niyo, yung buhok din na yun na nagpahamak sa kanya. Kasi habang tumatakbo siya, di ba, namatay na yung 20,000 soldiers, habang nagkakabayo siya, ang sabi ng Bible, yung buhok niya sumabit sa puno. Ito yung picture. Sumabit sa puno, yung buhok ni Absalom, sumabit sa puno, iniwan siya ng kabayo, nakahanga yun siya. Doon sa puno, at nung nakita siya ni Joab, yung mga kaaway, by the way, ang instruction sa kanila, wag patayin. Pero nung nakita siya ng mga kaaway, sinaksak sa puso, si Absalom namatay. Dahil sa buhok. Kaya minsan may benefit din yung mga walang buhok. Mas matagal ang buhay. Hallelujah! Kaya kayong mga mahaba ang buhok, mag-ingat kayo. Baka sumabit yan kung saan-saan. But the point is this, what a tragic death that started with bitterness. Now, we don't discredit. May rason si Absalom para magalit eh. Kapatid niya yun eh. Pinagsamantalahan mo. Ikaw naman, dad, ba't wala kang ginawa? May sense eh. At minsan, ginajustify natin yung galit natin, siya naman nauna eh. Kasalanan niya naman eh. Totoo, hindi ko po sinasabing mali. You have every right to get angry. Karapatan mo yan na magalit. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag mong hayaan na yung galit na yan, nakawin pati future mo. Sinira na niya ang nakaraan mo, hahayaan mo ba na pati future mo masira dahil sa galit mo sa kanya? Dahil nilagay ni Absalom yung hustisya sa kanyang sariling kamay, pinatay niya yung kanyang half-brother, and as a result, siya rin ay namatay. Lahat tayo nasusugatan, lahat tayo nasasaktan, we're wounded. At sa panahon na ikaw ay sugatan, the last thing that you want is encouragement. I can encourage you, patawarin mo na. Pero to be fair with you, pag ikaw ba may sugat, duguan ka, sugatan yung hita mo, dumudugo ang tindi, kumapit ka lang, kapatid. Maniwala ka sa Panginoon. God will heal you. God will heal you. Tatagan mo pa pananampalataya mo. Hindi mo kailangan ng encouragement. Nagdudugo ka eh. I need somebody to fix this. What I need is instruction how to fix this. I'm bleeding. And to give you more encouragement in times that you are wounded and hurt and pain, and you feel pain in your heart,
is for me counterproductive. What you need is instruction how to get rid of this bitterness that you felt. Ayaw nating matulad kay Absalom, ayaw nating matulad sa mga kapatid ni Joseph. Gusto naming solusyonan, Pastor, and many Christians mean well. Gusto namin, pero hindi namin alam kung paano. So to put an exclamation to this series, the $1 million question is this. Paano natin tatalunin ang bitterness? So how can we beat bitterness? The answer is in Romans chapter 12, verse 17. Everybody read this with me. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Verse 19. Sabihin mo to sa sarili mo. Verse 19. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, and I will repay, says the Lord. Then all of a sudden, si Apostle Paul, he's now quoting from Proverbs 25, verse 20. Kino-quote niya yung Proverbs. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If your enemy is thirsty, give him something to drink. Hold on, Pastor. Wait. Okay. Niloko niya ako, sinaktan niya ako. Gusto mong bukas, yung katabi ko sa opisina, libre ko pa ng lunch? Ganun ba gusto niyo? Kasi di ba ang kaaway, inaaway. Di ba? Pero ano sinasabi ni Apostle Paul na kinote niya lang sa Old Testament? Sabi niya, kung yung kaibigan mo o yung kaaway mo, gutom, pakainin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Bakit daw? Because if you will do this, you will heap burning coals on his head. Para mo siyang nilalagyan ng uling na hindi siya mapapakali, magtataka siya. Ginawan ko na ng masama to. Nilibre pa ako sa 7-Eleven. Binigyan na ako ng siopaw, may sito pa. Pinakain pa. Dapat gumaganti ka. Gumanti ka! Hindi, sabi ng Bible, do not repay evil for evil. I want to be free. I want freedom from this bitterness. So my friend, bigyan ng siopaw yan. Bigyan ng sito yan. And they won't believe this. Your goodness to them will surprise them. Magugulat sila. How can this be? Ginawan ko siya ng masama, pero bakit parang antindi pa rin ang kanyang ginagawa? Bakit? At the context of this text, ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin, ano ang gagawin nyo kapag hindi kayo ginawa ng mabuti ng ibang tao? How would you respond if people around you will treat you badly? Ang sabi ni Apostle Paul, in essence, sa konteksto na binabasa natin, kung yung gumawa sa iyo ng masama, gagawan mo rin ng kasamaan, anong pinagkaiba mo dun sa taong gumawa sa iyo ng masama? Kaya ang sabi ni Apostle Paul, alam kong may urge sa iyong gumante, may urge sa iyo, kasi sabi din naman ng Bible, di ba, ipanalangin. Pinalangin ko po siya, masagasaan ng LRT. May urge kang mag-pray ng mali sa kanya, ipagdasal ang kanyang pagbagsak, ipagdasal ang kanyang pagkalugi, ipagdasal ang kanyang pagkamatay. Pero ang sabi ni Apostle Paul, kung gagawin mo yan, wala kang pinagkaiba sa kanya. Ganito ang gawin mo. On the contrary, kung yung iyong kaaway ay gutom, nagluto ka ng adobo, dalan mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Bakit? Sa verse 21, anong sabi ni Apostle Paul? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. People will talk behind your back, and I can tell from my experience, there are many people who talk behind my back. There are groups of people that talk behind my back. Akala nila hindi ko alam. But I know. And yet, lagi ko lang sinasabi kay Jenny, kung gagantihan natin sila ng parehong bagay na ginagawa nila sa atin, ano pinagkaiba natin sa kanila? Choose the higher ground and forgive. Ikaw ang mas nakakaunawa,
ikaw ang mas may malawak na pag-unawa, ikaw ang nakarinig ng mensaheng ito, at ikaw ang Kristiyano. So don't repay evil with evil. But instead, kill them with kindness. Sabi nga ng Selina chapter 3 verse 16. Bakit? Listen to me mga kapatid, and sa global family natin online, revenge is not a solution. Ibigay mo kay Lord yung paghihiganti. Set boundaries, yes. Now, I acknowledge may mga tao sa buhay natin na abusive and you don't allow people to repeatedly abuse you. Huwag mo hayaan naman na paulit-ulit kang inaabuso. Paulit-ulit kang nilalamangan. You have to set boundaries also. Hindi ka naman, niloko ka na nga ng 10 beses, magpapa-11 ka pa. Yung tawa niyan, mga 3 seconds bago tumawa. Amen? Ginawan ka na ng masama, gagawin mo pa. Okay lang. You have to pray for them, yes. You have to distance yourself to them. But while doing that, forgive. Let go of that urge to get revenge. Pray for their enemy. Banggitan mo ng benediction. And the Lord will bless you and keep you. Make His face shine on you. Be gracious to you. Turn His face towards you and give you peace. And may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always in Jesus' name. Amen. Kuha ka cellphone, punta sa Facebook, block. Amen. Sometimes it's the wisest thing to do. Why would you allow them to destroy and disturb your peace? You cannot choose what they post, but you can choose who you follow. But revenge is not a solution. I know that your heart is broken. You're hurt and you are in pain. But even the most wicked intentions of men cannot prevent the purpose of God in your life. They destroyed your past, but with freedom that is available, you can always change your future. Ang luha, present pa rin. Ang sakit, nandyan pa rin. But in due season, I believe with all my heart na ipapaunawa sa iyo ng Panginoon. In due season, ipapaunawa sa iyo ng Panginoon kung bakit niya inalaw na mangyari ito sa iyo. Everybody say in due season. It's not apparent right now. It's not obvious right now kung paano uli maaayos. But in due season, i-reveal ng Panginoon sa iyo kung bakit niya inalaw yung bagay na ito. So that painful experience will become a purposeful experience. That tragedy will lead to triumph. That whatever they did to me that was wrong, God used to make me strong. Bitterness is focusing on the past, but forgiveness is looking forward for a bright future. Tanungin mo nga katabi mo, will you forgive? Tanungin mo siya, magpapatawad ba tayo? Magpapatawad ba? O, kuhanin mo na yung, tawagan mo na. I-chat mo na. Ayayin mo na ng dinner o ng lunch. Settle that argument. Diba? Settle that misunderstanding. Maybe it's time to go back home. Ang tagal mo nang naglayas. Uwi na. Maybe it's time for you to go back to your church. Sinaktan ka nila, go back. If you have to. Amen? Settle that argument. Decide to forgive. Forgiveness is not an emotion, it is a decision. Ang bitterness ng mga kuya ni Joseph, nag-lead saan? Sa hurt. Pero yung forgiveness ni Joseph, nag-lead sa reconciliation. Gusto ko lang mga kapatid, tayo dito sa Gia Kamanaba, magkakaibigan. Hindi yung pag nasa labas tayo, iba yung kwento natin sa... May katabi ako kanina sa church, ang taas-taas magkamay, kilala ko yun. Mahilig magsugal yun, magmadyong yun. Hipokrito yung mga yan, mga hypocrites. Amen? As your father in the spirit, no? Sa spiritual father ninyo, we don't want, kami ni Jen, we don't want you na nag-aaway-away. So if there's anything na sakit o sugat o misunderstanding between all of us, mamaya,
or after the service, or maybe tomorrow, pag may lakas ka na ng loob, syempre may kasamang donut na yan, di ba? Tsaka Starbucks. Kasi feed and, amen? Yakapin mo. Di ba? Ipaintindi mo sa kanila at magugulat kayo kasi we have that experience already. Nung nag-usap, akala ko kasi, di mo na ako mahal eh. Akala ko kasi, chinichis, puro akala lang pala. Pero ang totoo, hindi naman pala ganun yung intention. Nakakatuwa kasi after that, yung relationship mas lalong tumitindi. Amen? Forgiveness is hard, but forgiveness is possible. Amen? Ano ang susi? Pagpapatawad. It's easier said than done. But by God's grace, we can forgive. Amen? Every head bow, every eye closed, all across this place. Amen. Those who are joining us online. Father, we thank you for this glorious opportunity. Thank you for this series. Thank you, Lord God, for this message. Salamat, Panginoon, dahil inungkat mo, nilantad mo ang lahat ng portion ng aming buhay, ng aming puso, na akala naming tapos na, napatawad na namin, and yet we realize today, meron pa palang mga pain na hindi po naiproseso. And today, God, by your grace, through the help of the Holy Spirit, allow us, Lord God, to make a decision today to forgive those who have hurt us, to forgive those who have offended us. And allow us also, Lord God, to be mindful of those people na maaaring nasaktan namin, Panginoon. Maaaring nabiro namin at nag-overbounce yung aming pagbibiro. May nasabi kami, Panginoon, na nakasira ng kanilang reputasyon o nakasira at nakasakit sa kanilang damdamin. Patawarin niyo kami, Panginoon. And as we come and pray to you for miracles and breakthrough, for healing and provision, Lord, ang aking dalangin, ang bawat isa po sa amin ay magiging malaya, O Diyos, na makakalapit sa iyo, knowing, Lord God, that every horizontal relationship in our lives are being settled, and now we learn, Lord God, how to forgive. Lord, ang aking panalangin, ang mga pamilya ay magkakaroon ng restoration. Mga nagkasakitan, nagkasigawan, nagkabulyawan, nagkasiraan, Panginoon, na i-post sa kung saan sa mga social media platforms, hindi namin nakontrol ang aming galit, hindi namin nakontrol ang aming naging reaksyon. Lord, I pray that give every family a brand new start. Mga pamilyang matagal nang hindi nag-usap, hindi nagkita, mga pride, O Diyos, na lumaki, bitterness na tumindi, sakit na lumalim. Lord, ang aking dalangin, patuloy na hayaan mo ang bawat isa sa amin as your sons and daughters will find forgiveness in our hearts today. I want to give you time right now, mga kapatid, just a few moments to come to the Lord. Lumapit ka sa Diyos, sabi mo, Lord, i-enable mo ang aking puso na makapagpatawad. Go ahead. Say it right now. Come to the Lord. And Holy Spirit, allow us to have the ability to forgive today. We honor you, Jesus. We honor you, Lord. And so now, Lord God, moving forward, we pray, Lord God, that our relationships will grow deeper and relationships will go stronger. We honor you. We are grateful for your life. Maraming salamat, Panginoon. Lord, I pray that the healing will take place. Even those who are joining us online today, watching live or watching this replay. Lord, ang aming dalangin, Panginoon, ang bawat isa sa amin will find joy, will find peace. Heal our heart right now. Pagalingin niyo po ang aming puso. Pagalingin niyo po ang aming mga sugat. Touch our hearts today. Touch our hearts today. Yes, Lord. Yes, Lord. Enable us, strengthen us.
give today. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Marami pong salamat, Panginoon. We honor you and acknowledge your presence today. Thank you for the restoration and reconciliation that is taking place right now. In Jesus' name. We honor you. We thank you. Amen. 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 Hello, Global Family. You made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in, and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, gia7b.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give, para po sa ministering ito, ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, gia7b.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.